Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang ama at anak na magkasamang nangingisda. Masaya sila at tumuwing magaan ang pakiamdam. Si Kale ang nagmamaneho ng biglang nakaligtas sina Kale at ang kanyang ama, ngunit wala silang oras para makalabas ng sasakyan. Sa sandaling iyon, isang pickup truck ang bumangga sa kanila sa napakabilis na takbo. Halos gumapang palabas si Kale mula sa kanyang upuan at nang makalabas siya, napagtanto niyang hindi nakaligtas ang kanyang ama sa ikaluwang banggaan. Lumipas ang isang taon. Sa klase sa Espanyol, hindi man lang tinatago ni Kale na natutulog siya. Nang tanungin siya ng guro tungkol sa kanyang mga plano sa tag-init, wala siyang masabi. Pagkatapos, binanggit ng guro ang masakit na tanong tungkol sa kanyang ama. Dito tuluyang nagalit si Kale. Nauwi ang binatilyo sa korte. Ayon sa batas, maaari siyang makulong sa juvenile detention ng hanggang 1 taon. Ngunit isinasaalang-alang ng hukom ang trahedyang nangyari sa kanyang ama at binigyan siya ng ikalawang pagkakataon. Isinailalim si Kale sa 3 buwang house arrest. Binigyan siya ng special na ankle monitor na kumikislap ng pula kapag lumagpas siya kahit kaunti sa hangganan ng kanilang bahay. Kapag sinubukan niyang tumakas o pakialaman ito, agad na darating ang mga pulis. At ang pinaka-ironic, ang nakatalagang opisyal ay si Gutierrez na pinsan pala ng parehong guro sa Espanyol. Di nagtagal matapos magsimula ang kanyang biglaang pagkakakulong. Nalaman ni Kale na hinarang ng kanyang ina ang kanyang PlayStation at mga music services. Baliw ka ba? Ma, sobra na yan. Halos hindi na siya kinakausap ng matalik niyang kaibigan na si Ronnie dahil abala ito sa pakikipag-hangout sa mga babae habang bakasyon. Pinalalipas ni Kale ang oras sa mga gawaing bahay tulad ng paglalaba at paghuhugas ng pinggan. Ngunit hindi ito nakakatulong. Nagbago ang lahat nang makita ni Kale ang kanyang bagong kapitbahay. Nakatayo siya sa bintana, nanganga habang hinahangaan ang magandang babae. Biglang may kumatok sa pinto, dali-dali siyang nagbukas, ngunit walang tao. Isang kakaibang pakete lang. Tumingala si Kale at napagtantong pinagtitripan siya ng mga bata sa kapitbahayan. Sigurado silang wala siyang gagawin kaya patuloy nila siyang inaasar. Ngunit naubusan ng pasyensya si Kale at hinabol sila. Nang kumislap ng pula ang bracelet, mabilis siyang bumalik sa green zone. Pero dumating pa rin si Officer Gutierrez. Hindi siya inaresto, ngunit kapag naulit pa ito, babalik siya sa korte. Habang nakahiga sa damuhan, napansin ni Kale na pinapanood din siya ng kapitbahay na babae. Sa wakas, dumalaw si Ronnie matapos bumalik mula bakasyon. Ipinakita ni Kale ang bago niyang libangan, ang manmanan ang mga kapitbahay, lalo na ang isang partikular na babae. Hinamon siya ni Ronnie na kausapin ito. Kinabukasan, ginawa nga iyon ni Kale. Kinagabihan, nanood siya ng balita tungkol sa isang lalaking dumudukot ng mga babae gamit ang isang asul na Mustang na may UP. Kalaunan sa kanyang kwarto, narinig niyang tunog ng paparating na sasakyan. Napagtanto niyang iyon ang asul na Mustang at tumakbo siya sa bintana. Nakita niya ang kapitbahay na naglalabas ng mga itim na bag mula sa kotse at ipinapasok sa garahe. May malaking UP ang sasakyan tulad ng inilarawan sa TV. Kinabukasan, muling dumalaw si Ronnie. Napag-alaman nilang ang detalye ng nawawalang babae sa kanilang bayan ay kahawig ng 3 kidnapping na nangyari sa Texas 3 taon na ang nakalipas. Ngunit may mas nakakaaliw na bagay na nakuha ang atensyon nila. Sobrang natutula si Ronnie kay Ashley habang aksidente niyang nabangga ng malakas ang binocular sa bintana. Yumuko ang mga lalaki, ngunit nang sumilip silang muli, napagtanto nilang nakita sila ng babae. Habang nagpapanik at nagtatalo ang dalawa, may tumunog sa doorbell. Si Ashley iyon. Casual niyang tinanong kung ano ang ginagawa nila at nagmungkahi ng pag-hangout. Hindi makapaniwala ang mga lalaki sa kanilang swerte. Pagbalik sa kwarto, mabilis silang naglinis, ngunit napansin pa rin ni Ashley ang binoculars malapit sa bintana. Tinanong niya kung minamantayan ba ni Kale ang mga kapitbahay. Kaya agad na ikinuwente nila ang lahat na alam nila tungkol sa kahinahinatindang Robert Turner at sa kanyang asul na Mustang. Natawanan si Ashley, ngunit dahil sa curiosity, siya mismo ang tumingin sa binoculars. Biglang lumabas ang Mustang mula sa garahe, ngunit wala na ang UP.
Iginiit ni Cale na malamang ipinagawa lang ito ng tusong kapitbahay. Ngulit may napansin ang baguhang espiya, may mga bungo ng Longhorn sa dingding ng garahe. Alam mo ba kung aling estado ang sikat dito? Tama, Texas. At saan galing ang killer? Texas? Ngayon, tunay na naintriga si Ashley. Nanatili siya at nagbasa online tungkol sa mga nakaraang kidnappings. Maya-maya nakatulog si Ronnie at naiwan sina Cale at Ashley. Naglandian sila at nagbahagi ng kwento ng kanilang buhay. Ngunit biglang bumalik ang asul na Mustang sa katabing bahay at hindi ito nag-iisa. May isang babae na may pulang buhok sa isa pang kotse. Sinimulan ni Cale at Ashley na panoorin ang nangyayari sa bahay ng kapitbahay. Ngayon, hindi na lang binoculars ang gamit nila, kung hindi pati na rin isang malakas na zoom camera na dinala ni Ronnie. Napansin nilang may hawak na kutsilyo ang kapitbahay. Ngulit lumabas lang ito na puputulin lang ang tag ng damit. Naghalikan ng magkapareha at may halatang tensyon din kina Cale at Ashley. Pinalayas ni Cale si Ronnie para hindi masayang ang kanyang pagkakataon. Ngulit, "Hi ma'am." Mabilis na umuwi si Ashley at isinara ang kurtina sa kanyang kwarto. Wala nang magawa si Cale kung hindi manood ng ibang kapitbahay at mainip. Biglang narinig niya ang sigaw mula sa bahay ni Turner. Lumapit siya sa bintana at nakita ang babaeng nakapigiling tumakas habang hindi siya pinayagang umalis ni Robert. Nakinuha ni Cale ang camera para mag-zoom, ngunit aksidente niyang napindot ang maling button at kumislap ang flash. Ilang segundo matapos iyon, naglakas si Cale na tumingin muli sa binoculars. Ngayon nakita niya ang mukha ni Turner sa bintana, direktang nakatingin sa kanya. Naabala si Cale ng tawag ni Ronnie at nang tumingin siya muli, kalamang umaalis na ang babae sa kanyang kotse. Kinabukasan, papunta si Cale sa kusina para mag-almusal, ngunit bigla niyang nasalubong si Turner. Kinabahan siya, ngunit dumating ang kanyang ina at ipinaliwanag na tinulungan siya ni Robert na magpahangin ng gulong sa parking lot ng supermarket. Sobrang magalang si Turner habang agresibo naman si Cale dahil alam niyang may itinatago ang kapitbahay. Nang imungkahi ni Turner na magdi-dinner silang mag-ina balang araw, tuluyang naggalit si Cale. Kalaunan nalaman niya na may party si Ashley sa kanila na ikinainis niya siyempre dahil naka-house arrest siya. Kinagabihan, minanmanan niya ang party gamit ang binoculars kahit malinaw na sinabi ni Ashley na huwag niyang gawin iyon. Nakita niya ang crush niya na may close sa ibang lalaki at pasulit-sulit sa kanyang bintana. Nagalit si Cale, kaladkad niya ang sound system niya sa rubong at pinatugtog siya ng sobrang lakas. Galit na pumasok si Ashley sa bintana at pinatay ang music player. Nag-away sila. Nang binanggit ni Cale na linalandi siya ni Ashley sa pamamagitan ng kanyang mga tingin, napagtanto ni Ashley na pinapanood siya ni Cale ng buong gabi. Sinubukan ni Cale na magpaliwanag at sinabi kung gaano niya hinahangaan ang mga maliliit na ugali ni Ashley at ang hilig niya sa literatura. Hindi inaasahan na antog si Ashley at hinalikan siya. Pumasok sila sa kwarto ni Cale at humiga sa kama. Ngunit biglang may narinig na kakaibang tunog ang babae. Tumakbo sila sa bintana at nakita si Turner na may dalang duguing bag papasok sa garahe. Kinabukasan, nagpasida ang tatlo na magsagawa ng lihim na operasyon. Habang sinusundan ni Ashley si Turner sa supermarket, si Ronnie naman ang dapat pasukin ang ikalawang kotse ng kapitbahay at buksan ang garahe. Nanatili si Cale sa kanyang kwarto para i-coordinate ang lahat. Maayos ang takbo ng plano, ngulit biglang ibinaba ni Turner ang kanyang hawak na pala sa tindahan at nawala. Nahulog ang telepono ni Ashley at naputol ang tawag. Nang tumawag siya muli mula sa parking lot para ipaliwanag ang nangyari, mabilis na ibinigay ni Ronnie kay Cale ang garage code dahil wala na silang oras. Samantala, sumakay si Turner sa kotse ni Ashley at kalmadong sinabi sa kanya na tigilan na ang pananinip. Ipinakita niyang na alam niya ang ginagawa nilang tatlo at sinabi niya na pinapahalagahan niya ang kanyang pribasiya. Sa wakas, bumalik si Ashley sa bahay ni Cale at ikinwento ang nangyari. Agad na inimungkahi ni Cale na tumawag ng pulis, ngulit tumanggi siya. Wala naman talagang ginawang masama si Turner at nilabag nila ang karapatan niyang sa pribasiya. Napagtanto nilang naglabas na ang kanilang ginawa. Kinagabihan, ipinagpatuloy ni Cale ang investigasyon mag-isa. Ina-arrange niya ang video camera at gumawa ng aparato na kayang i-stream ang imahe sa kanyang TV real-time. Biglang tumunog ang doorbell, si Ronnie iyon. Nanginginig ang boses habang sinasabing naiwan niya ang kanyang telepono sa kotse ni Turner. Ngulit natuwa si Cale. Perfect na pagkakataon niyon para subukan ang bagong setup
at alamin kung anong itinatago ni Turner. So, pumasok si Ronnie sa garahe ng kapitbahay. Mabilis niyang nahanap ang telepono at sinubukang silipin ang mga misteryosong bag. Ngunit nang bahagya niyang buksan ang isa, nahulog ang kamera at nagsimulang magsara ang portoan ng garahe. Nakita ni Cale sa screen ang kaibigan niyang tumatakbo sa loob ng bahay ni Turner, kumakaway ng mga braso, nanginginig ang imahe at tuluyang nawala. Sa kabila ng ankle monitor, tumakbo si Cale papunta sa bahay ni Turner at sinubukang buksan ang mga pintuan. Nakabukas ang pintuang harapan, ngunit hindi siya makapasok. Dumating ang patrol car. Isinigaw ni Cale sa mga pulis na dinukot ng may-ari ng bahay ang kanyang kaibigan at tinatangkang patayin ito. Nag-alinlangan ng opisyal, ngunit kalaunan inutusan niya ang kanyang kapareha na siyasatin ang bahay. Pumunta sila sa garahe para alamin kung ano ang laman ng mga bag. Inihatid ng mga pulis si Cale pabawi at sinabi sa kanyang ina na kailangan niyang humarap muli sa korte kinabukasan dahil sa ikalawang paglabag at may karapatan ng kapitbahay na magsampa ng kaso. Nang umalis ang mga pulis, pinagalit ng ina si Cale. Nagpasida si Cale na kausapin si Turner para hindi siya magsampa ng kaso. Muling sinimulan ni Cale ang pagmamanman sa bahay ng kapitbahay. Bigla siyang nakatanggap ng text, "Tinignan mo ang TV," at sa screen lumabas ang imahe ng patay ni Ronnie. Ngunit di nagtagal, nalaman na nagtatago lang si Ronnie sa storage closet upang iwasan ng mga pulis at pinagtitripan lang siya ni Cale. Pumunta si Ronnie sa banyo at iniwan kay Cale ang isang na-record niyang scene sa loob ng bahay ni Turner. Hindi alam ni Cale kung alin ang titignan, ang bintana ng kapitbahay o ang screen, hanggang sa napansin niya ang isang kakaibang ventilation grate sa video. Binuksan niya ang computer, nag-zoom in at may nakita siyang parang bungo. Samantala, inihatid ni Turner ang kanyang ina sa pintuan at bigla niya nitong pinatumba bago siya makaalis. Napagtanto ni Cale na may totoong ebidensya na siya at sumigaw kay Ronnie, ngunit huli na. Hinampas ni Turner si Ronnie. Lumitaw ang killer at hinabol si Cale. Tinangka niyang tumakas ngunit nabigo. Tinali siya ni Turner, tinakpan ng bibig at dinala sa ikalawang palapag kung saan ipinaliwanag ang plano. Papasulatin si Cale na liham kay Ashley, aamin na pinatay niya ang best friend niya sa selos at ang ina dahil sinisisi siya sa pagkamatay ng ama. Gulit may tumawag, si Ashley. Nagkabuno sila, nasugatan ni Ashley ang mata ng killer at naitulak ni Cale si Turner pababa. Nagkubli sila at sinubukang tumawag ng 911 ngunit walang signal. Tumakas sila sa bubong at tumalon sa pool. Pumasok muli si Cale, natagpuan ng lihim na lagusan sa likod ng aparador at pumasok sa parang morgue. May mga kagamitan at dokumento ng mga nawawalang babae. Dumating si Officer Gutierrez at agad na pinatay. Natuklasan ni Cale ang isa pang lagusan pababa. Nahulog siya sa liquid at napalibutan ng mga bangkay. Sa huli, natagpuan niya ang ina na nakabitin. Naputol niya ang tali at naglaban sila ni Turner. Sa tulong ng ina, nasugatan ng killer at itinapon sa hukay. Nakatakas sila. Dumating ang pulis at tinanggal ang ankle monitor. Malaya na si Cale. At wala nang hadlang sa romansa nila ni Ashley maliban kay Ronnie na hindi na bumibitaw sa camera. I-comment kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ng bida. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.